I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Naniniwala ba kayo na si Kong Jervil Luistro ang Miriam Defensor of this generation? Hindi. Puta, wag nyo nang istorbohin yung tao, patay na. Nananahimik na. Kung meron man na Miriam Defensor sa ngayon, sa generation natin, dito sa lugar sa ngayon, sa current situation natin, walang iba kundi si Rodante Marcoleta. Pero hindi ko sinasabi magiging kaparehas ni Rodante Marcoleta si Senator Miriam Defensor. Senator Miriam Defensor will always be the one, will always be Miriam Defensor Santiago. Nonetheless, nothing else. Hindi yan papantayan. Meron siguro kokoonte, pero kahit kailan hindi mo mapapantayan si Miriam Defensor Santiago. Grabe. At lalong-lalong hindi ikaw yon, Luistro. Huwag nyo nang ipilit. Nakakatawa kayo. Malamang yung mga anak, yung mga apo-apo ni Senator Miriam Defensor Santiago, pinagtatawan na lang kayo. Alam mo sinasabi nila, you wish! Ano ka? Diba? Comment nyo dyan sa baba. Naniniwala kayo. Sa bagay, alam ko naman isasagot nyo. Pero i-comment nyo na din. Para engagement na rin. Nakakaulol kayo. Every tourist that arrives in the Philippines will be given the calling card of 911. Para alam nila na we have 3-minute response time kahit nasaan sila ng Pilipinas. Sa sobrang kapangyarihan ng social media, they took advantage of it. Even though na wala silang kakayanan, hindi capable, basta ano ba tawag doon? Mai-brag lang nila sa social media, kahit na hindi naman talaga nila o hindi nila talaga sila capable na kaya, even though they question themselves kung kaya ba nila yun o hindi. 3-minute response, wag naman ganun. Puta, parang sinabi niyong kaya ko lunukin yung piano. Kaya ko magbuga ng apoy nang wala akong pinapasok na gas. Diba? Grabe itong mga to. Ito yung sinasabi ko. Marami na ang naging presidente ng Pilipinas pero si Pangulong Bongbong Marcos lang ang tumindig para labanan ang korupsyon. Sumakit yung ulo ko. Ayan yung sinasabi natin. Madali magpaka-BBM. Madali din naman magpaka-Duterte. Madali lang din pumanig, maging side sa isang politiko kahit wala kang nalalaman talaga. Sana lagi pro-Filipino. Kasi hindi tayo matatapos dito. Hindi, totoo, hindi tayo matatapos. Hindi ako pasensya na, hindi talaga ako plastic. Talagang kahit maubos tayong subscriber ko dito, wala naman ako. Diba? Lagi ko sinasabi sa inyo, ayoko lang Duterte lang tayo. Oo, Duterte ako since 2016. Isko Moreno ako since 2019. Pero ayoko lang na hanggang doon lang tayo. Ayoko na magbabangayan tayo nang dahil ako pro-Duterte, kayo anti-Duterte. Gusto ko kahit paano may take away. Ayoko yung, wala. Duterte! BBM! Pero sasabihin ko sa inyo kahit kailan, hindi ako magbablog sa kabila. Once na pinasok ko itong Duterte na ako, matalo manalo, may views o wala. Again, puntahan nyo yung description box ko, ando doon yung mga backup channel ko. Alam ko yung talent ko, hindi nyo na ako kailangan pang isama sa payroll ninyo. Alam ko yung talent ko at alam ko kung paano ako kayang kumita ng pera.
sa malinis na paraan. 'Di ba? Pero sasabihin niyo, kukunin niyo ako para mag-vlog sa kabila kahit na may budget kayo. Hindi na. Hindi na. Once na sinabi ko dito na Duterte ako, Duterte forever na to. I would rather change the whole content of this channel, Joe Malone TV. Marami ako dyan, kahit i-backread nyo yung pinaka-old ko. Yung old post ko, clearing operation sa Maynila, nag-walk tour ako, pumasok ako sa mga mall-mall, tapos meron akong content dyan na yung burautan, yung mga sikretong tindahan. Lahat sinubukan. May bike vlog ako dyan. Dahil sinubukan ko rin mag-bike eh. Kasi nauso nung pandemic yung bike. Sinubukan ko din. Alam ko yung kapasidad ko, yung talent ko, yung skill ko, pero I will never, ever pumunta sa kabila para mag-vlog doon, tapos sisirahan ko tong kinakampi at sinusuportahan ko ngayon. Hindi na, tol. Sa inyo na yung payroll niyo. May food vlog ako dyan sa description box, oh. Tito ng ina mo, Tito Jom. Kahit papano may views, kahit papano kumikita. Ay, paki-subscribe Paki-promote. Meron din ako dyan, When Tito Talks Podcast. Alam ko na yan. Dumaan na ako dito. Kita nyo ba yan? Lahat yan ang business ko. Photography, saka videography. Alam ko kung ano yung kapasidad ko. Kaya wag nyo na akong paandaran ng mga ganyan. Hindi. Nagsasalita kasi ako. Ayoko kasi na hindi porket trending yung labanan ng kulay sa politika, makikisaw-saw na tayo. Uy, trending, makisaw-saw, magandang content yan. Kahit na talagang hindi naman talaga nila nalalaman kung ano talaga yung nangyayari. Di ba? Marami kasi akong kaibigan din na sa kabila, nagbablog. Pero alam nila, sa puso nila, na kay Tatay Digong sila. Di ba? Na alam nila na kung ano yung nagawa ng isang Tatay Digong sa bansa natin mula noong 2016 hanggang 2022. Totoo. Alam nila yan. Lalo na yung mga nakatira doon sa lugar na kung saan malala ang droga. Pucha, alam nyo yan. Minsan na rin kayo nagpasalamat sa isip ninyo kay Tatay Digong na, putang ina, salamat naman at merong isang tumindig para labanan yung droga sa Pilipinas. Minsan, nasabi nyo na rin yan, publicly man, o sa isip nyo lang, o sa sarili nyo lang, o sa tropa nyo lang, sa mga kaibigan nyo lang, o nasabi mo lang din sa sarili mo. Minsan, nasabi mo yan. Dahil ako, madalas kong sinasabi yan. Dahil na-expose ako Alam nyo yun Expose ako sa lugar na kung saan maraming drugs. Kaya talagang nung si Tatay Digong, talagang nagpasalamat. Nasabi ko din yan. 'Di ba? Na buti na lang may isang Tatay Digong na lumaban sa war on drugs. Ay, ito maganda to. Ito yung sa Assure. Tignan nyo yung lalaki na yon, yung nakatayo, mamamaril yan. Walang habas na mamaril yan. Boom! Putang ina, Assure. Alam niyo yung Assure? Patay yung dalawa, Putang ina. Ayan, ulitin natin. Ayan, may dalang baril. Pak! Ayun, umiilaw pa. Puk! Assure. Alam niyo yung Assure? Ito ba yung Assure? Nadaanan ko na to Nakapag-shoot na ako dito ng photography ng prenup. Basta alam niyo yan. Assure. Sa Pilipinas din yan. Ito yung parang, kay Paris Hilton ba? Parang ganon. O kay Pacquiao. Hati ba sila? O ano. Basta ito yung may beach sa loob. Yung may parang dolomite din. Yan yun. So walang habas. Na isang araw lang ata to. Napanood ko na to. Ayoko kasing ewan ko ba, kailangan ko ikwento sa inyo to. Puking ina. Ang hirap din kasi makita yung ganun Tapos yung sa tindahan na may binaril na dati niyang jowa. Puta, ganun na ngayon. Wala nang habas sila. Meaning, matapang na sila. Nawawala man yung mga yan sa sarili. Yung Assure, sinasabi, meron daw something sa utak Pero kahit na. Kung may something sa utak yun, mas lalong hindi mo makukulong yun.
Makukulong lang yan sa mental hospital. Di ba? Baka tawanan ka pa nun eh. Wala ka nga sa katinuan eh. Pero ang tanong, bakit kailangan mangyari yung mga ganun na pwede namang hindi? Yun yung ano eh. Tapos yung mass shooting, aba, akala ko nga sa ibang bansa lang yun. Aba, meron din dito ah. Oo, meron din dito. Tulad na lang yan sa Assure. Ilan ang patay? Dalawa ata. Dalawa ata. Putang hirap tumakbo niya. Paano pagkasama mo pamilya mo? Ako lagi ganun eh. ang ano ko, ang ano ko, pilit kong nilalagay yung sarili ko sa sitwasyon eh. Halimbawa, ay kayo, ito imagine niyo. Nandoon kayo sa basketball court. May biglang isang tao na namamaril. Anong gagawin mo? Siyempre, tatakbo ka, oo. Pero 'di ba, pwede naman siyang hindi mangyari. Yun ang lagi ko sinasabi. Even sa korupsyon, even doon sa flood control, yung mga bumabaha, yan, yung mga rumaragasang tubig na ganon, na akala natin, baha pa ba yun? Puta, rumaragasa na, baha pa ba yun? Pwede namang hindi mangyari yung ganong bagay. Pero, nangyari. Ang anong doon? Kapabayaan. Flood control issue ka man o dyan sa case man ng Assure, kapabayaan yun. Huwag niyong sabihin hindi. Siyempre, i-deny nyo yan. Di ba? Katarantaduhan naman. Siyempre, di niya maaminin yan kahit corner na corner pocket na kayo eh. Di ba? Ganon din eh sa ano, yung sa bagyo nun, mga bagyo na nakaraan na binaha na maraming namatay. Pwedeng hindi mangyari, pero nangyari dahil sa kapabayaan ng gobyerno. Ngayon, 2026, may mga papasok na bagyo. How sure are you? O ano yung percentage na hindi na mangyayari yung nangyari noong 2025 during thunderstorm, during storm, during bagyo? How sure are you? And what are the percentage na safe yung mga tao kahit saan man lugar? I mean, doon sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo. Babagyo ngayon ha, 2026. Baka akala nyo last year lang. Babagyo, may bagyo papasok. Di ba? Sigurado, summer lang eh. Summer lang. O ito yung pagkakataon natin, di ba? Itong summer na magpintura ng bubong, takpan yung mga butas, ng mga posible na pwedeng daanan ng ng tubig. Tayo 'yon. Kasi nagiging maagap tayo. O ngayon yung sa gobyerno. 'Di ba? Ano yung ginagawa nila? May naibabalita ba? May mga umiikot na parang tanga. Pero ang tanong, how sure are they na hindi na mangyayari yung 2025? Yun. That's the fucking point, you know? Di ba? Yan ang mahirap. In the same manner, doon sa mga nagpapaka-antay, nagpapaka-pro, without knowing alam mo yun, yung nakikisakay lang sa Agos. Uy, medyo viral lang ngayon. Medyo viral lang politika issue ngayon. Yun ang gawin natin. Di ba? Ako, matagal na ako nasa politika. Sawang-sawa na nga ako eh. Sa totoo lang. Nakakapagod yung isnabin ka. Hindi nakakapagod yung walang views eh. Comfort space ko to eh. Hindi nakakapagod yung walang views. Ang nakakapagod yung paulit-ulit mong kailangan ibalita para matauhan yung taong bayan, matauhan yung politiko na hindi nila ipararamdam sa'yo na affected sila. Yun yung nakakapagod. Na paulit-ulit na lang, na parang hindi sila nagkikinig, na hindi sila uma-action, na hindi ka nagmamatter, na hindi naririnig yung boses mo. Yun yung nakakapagod. Pero yung walang views, may views o wala, up and down. Sanay na ako dyan eh. Vlogger ako eh. Di ba? Alam ko na yung mga ganyan na, ay, walang views ngayon ha. Okay lang, baka next week meron na. Oops, next week meron. Uy, ang ganda ng views natin ngayon ha. Okay lang yan. Susunod, wala na yan. Oh. Alam namin yan eh. Pinasok namin to eh. Kahit tingnan nyo dyan, sa about ko, kung ilang taon na akong vlogger, 2018 lalabas dyan. 2018 lalabas dyan. 2019 naka-isko ako eh. Diba? Kaya hindi pa ako vlogger. Gusto ko na si Tatay Digong. 2016. Bakit kamo? May post din ako dyan sa community ko. Meron akong bowler ni Duterte, 2016.
Yan ang ano ko, pero hindi pa ako vlogger noon eh. Wala, 2018 ako nag-start, 2019 ako pumasok sa politika. Kay Isko, doon ko na malayan, doon ko na tutunan unti-unti kung ano yung kahalagahan ng alam mo kung sino yung sinusuportahan mo. Dahil mahirap magtanggol ng korap. Can you just imagine na pagtatanggol mo yung korap tapos makakatanggap ka ng payroll buwan-buwan? Makakatanggap ka ng sahod, allowance o kasama ka sa payroll nila. Halimbawa, tapos hirap na hirap kang ipagtanggol kahit ikaw, dahil ikaw mismo alam mo na korap yung pinagtatanggol mo. Putang hirap nun. Wala nang singihirap pa dun. 'Di ba? Mas magandang ipagtanggol kahit hindi ka na isama sa payroll, hindi ka pasahurin, pero alam mo, malinis yung taong malinis yung konsensya pinagtatanggol mo. Yun. Yun ang masarap. Lahat ng sabihin mo, tatama. 'Di ba? Pero kung sabihin mo halimbawa lang, titililing, pagtatanggol mo, kasi vlogger ka niya, ay puking ina, ang hirap nun. Tangina. Pati ikaw, mababash dun. Ayoko yun. Hirap yun. Kaya na, sabi ko, kung susuporta ako ng isang politiko, personal, hindi trabaho. Something that is personal. Something na ikaw mismo alam mo sa sarili mo na may tiwala ka sa produkto mo as business-minded. Ano yan kumbaga, metaphor yun. Kumbaga, naniniwala ka sa produkto mo, ikaw dapat na maniwala sa produkto mo. Kaming sa side ng political vlogger, dapat ikaw mismo as personal naniniwala ka na hindi corrupt yung pinagtatanggol mo. Otherwise, nag-aaksaya ka lang ng panahon, ng oras, or kumukuha ka lang ng allowance. O naka-payroll ka. Ayoko nang ganun, putang ina. Kilala ko sarili ko. Ang dami-dami kong talent eh. Sa trabaho na lang ako. Wala pa akong masasagasaan. Wala pa akong sisisihin. Hindi ko pa masisisi yung sarili ko. Ganun na lang.